Kabanata 2461. Isang malaking isda. Habang hawak ang submachine gun, hindi huminto ang paggalaw ni Tsurugi, at tuloy-tuloy niyang hinaila ang gatilyo. Walang missed shots. Ilang tao ang binaril sa mga braso at bumagsak sa lupa at hawak ang kanilang mga sugat. Kung maglakas loob kang patuloy na salungatin ako, hindi ko na ang braso mo sa susunod, kundi ang ulo mo. Ang mga salita ni Tsurugi ay puno ng matinding pressure. Ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng ganitong nakakatakot na kalaban. At hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na personal na aura. Malapit nang matapos ang laro ng boss ko, ano pa ang nilalaro mo? Sumuko. Napatingin si Tsurugi sa isang tao, at ibinaba ang baril na nanginginig ang buong katawan. Nakakahawa ang panik na ito. Nang makita ito, ang iba pang mga tao ay naghagis din ng kanilang mga baril sa lupa. Wala silang balak makipag-away. Sa kasong ito, ang mga bagay ay naging napakasimple. Inihagis ni Tsurugi si Tessa sa lupa at nakangiting sinabi, "Okay, mukhang matatapos na ang mga gawain ngayon." Lumabas din sina Daniel Sharp at Grace mula sa likod ng haligi. Actually, kung hindi dahil sa kaligtasan ni Grace, matagal na sigurong pinatay ni Daniel Sharp ang quartet. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napaupo si Victor na may dugo sa kanyang mukha. Inabot niya at kumuha ng submachine gun, at pinaputukan sina Daniel Sharp at Grace. Shuttle bullet. Sa oras na ito, ang pagbabantay ni Tsurugi at ng iba pa ay umabot na sa pinakamababang punto dahil sa pagsuko ng organisasyon ng Quago. Ngunit sa kabutihang palad, ang reaksyon ni Daniel Sharp ay sapat na mabilis. Halos sa sandaling itinaas ni Victor ang baril at hindi pa nahuhugot ang gatilyo, nabunot na niya ang lilang malambot na espada sa isang iglap. Mabilis na kumakaway ang purple sword sa harap niya na bumubuo ng airtight wall. Ang mga kasanayan ni Daniel Sharp ay lumago ng husto kamakailan. Ang kanyang orihinal na mga nagawa sa purple soft sword ay medyo maganda. Ngunit sa oras na ito ay hindi masabi ni Tsurugi ang tilapon ng kanyang espada. Nakapagtataka na wala sa mga bala na pinaputok ni Victor ang makakapasok sa depensa ng purple soft sword. Hindi alam ni Tsurugi kung saan gawa ang material ng purple soft sword. Kapag tinamaan ito ng bala, hindi ito gumagawa ng malutong na tunog tulad ng pagtama ng metal. Ngunit kombinasyon ng plastik at goma. Sa parehong paraan, sigurado si Tsurugi na ang sandata na nilagyan ng anak ng Diyos na si Haring Zeus ay dapat maglaman ng maraming high-tech na elemento. Laking gulat ni Victor nang makitang ang mga bala na kanyang nabaril ay tuluyan ng maarang ni Daniel Sharp. Sa oras na ito, gusto niyang ipagpatuloy ang pagbaril, ngunit ang submachine gun na nasa kamay ay wala ng mga bala. Nagmamadali siyang kunin ang isa pang submachine gun sa tabi niya, ngunit paano siya bibigyan ni Tsurugi ng ganoong pagkakataon na basagin ang kanyang pulso sa sandaling matapakan niya ito. Ang tunog ng mga basag na buto ay nagpalamig sa lahat ng naruroon. Si Grace ay pawis na pawis at basang-basa ang kanyang damit. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Kung hindi dahil sa sobrang galing ni Daniel Sharp para harangin ang bala. Baka naging bangkay na siya sa oras na ito. Iniisip ito. Nakakatakot si Grace. Malamig na palad. Noon pala ay hindi kinabahan sina Tsurugi at Daniel Sharp, talagang confident sila. Sila ay may talento at matapang. Gayunpaman, hindi alam ni Grace na sila ni Daniel Sharp ay nakatira sa parehong silid sa loob ng ilang taon. Pagamat laging nasa dilim ang kasamang ito. Kailan pa siya nagkaroon ng ganoon? Mahusay na kasanayan. Tumingin si Grace sa binata at babae, napakalakas at bagay na bagay sila. Gayunpaman, sa mga mata ni Grace, ang dalawa ay tila natatakpan ng isang misteryosong belo, at tila may isang pinto sa hindi kilalang bagong mundo na unti-unting bumubukas sa kanyang harapan. Ang buto ng pulso ay nabasag, at si Victor ay nagpakawala ng isang hindi makatao na sigaw. Pakiramdam niya ay talagang hindi makatao ang mga galaw ng kalaban. Sa sipa na iyon, hindi man lang niya maramdaman ang pag-iral ng kaliwang kamay niya. Kung makaalis si Victor dito ng buhay, ang tanging paraan na lang ay ang putulin ang kanyang pulso. Hindi mo ako kayang pretuhin ng ganito. Hindi mo ako kayang pretuhin ng ganito. Pawis na pawis si Victor sa sakit. Likas niyang gustong gamulong sa kinatatayuan, ngunit natapakan pa rin siya ng mga paa ni Tsurugi. Halos lahat ng lakas ng katawan ko ay lumunin ng sakit na ito. Alam mo ba kung sino ako? Ginagawa mo ba ito sa akin? Alam mo ba ang kahihinatnan? Hindi ka na makakaalis sa Amerika.
Napasigaw si Victor sa sakit, naghi-hysterical. Sa oras na ito, hindi pa rin niya piniling maging malambot, ngunit pinili na magpatuloy sa pagbabante kay Tsurugi. Nang marinig ang sinabi niya, nagpakita si Tsurugi ng mapanoksong pagngisi. Ganito ang pakikitungo mo sa akin, ngunit hindi ka pinapayagang tretuhin ka ng ganito. Ano ang dahilan? Pinakaayaw ito ni Tsurugi para sa isang kabataang tulad ni Victor. Kung hindi siya nahuli ng kanyang sarili at ni Daniel Sharp ngayon. Ngunit ng ibang babae, kung gayon paano malalabanan ng mga nahuling tao ang napakaraming submachine gun? Laban sa napakaraming makapangyarihang underworld. Kaya, sa ilalim ng mga kamay ni Victor, ang mga taong iyon ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Napakadaling sirain ni Victor ang buhay ng isang tao. Sa makatuwid. Dapat niyang pasanin ang parehong mga kahihinatnan. Mula sa araw na itinakda niya ang landas na ito, dapat niyang napagtanto na ito ang kaso ngayon. Paano magkakaroon ng dahilan sa mundong ito na ang mga opisyal ng estado lamang ang pinapayagang magsunog, ngunit ang mga tao ay hindi pinapayagang magsindi ng mga lampara? Kahit ano, basta saktan mo ako ulit, pagsisisihan mo. Sabi ni Victor na may bisyo sa boses. Talaga, tapos sasaktan kita. 2 beses na tumikim si Tsurugi, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinampal ito ng malakas. Pop! Sa malutong na tunog, natamba si Victor ng ilang metro. Ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng bibig. Isang bibig, naglabas siya ng ilang sirang ngipin. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang ginamit ni Tsurugi sa sampal na ito, at pinunit pa niya ang ngipin ng isa. Kung pinagbantaan mo akong huwag gawin ito, ipapakita ko ito sa iyo. Sarcastic na sabi ni Tsurugi, talagang hindi na kailangang maging magalang kapag sinampal sa mukha. Sa oras na ito, ginagamit pa rin ni Victor ang mga ganoong salita para i-blackmail si Tsurugi. Na medyo sobra para sa pagkawala. Kahit na kaya niyang takpan ang langit gamit ang isang kamay, hindi ito bibili ngayon ni Tsurugi. Ayon sa credo ni Tsurugi, dahil siya ay nasaktan, mas mabuting saktan siya hanggang sa huli. So, sa tingin mo ba hahayaan kitang umalis dito ng buhay? Malamig na sabi ni Tsurugi. Bago siya pumunta dito. Hindi akalain ni Victor na haantong siya sa ganito. Kumalaw ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin. Ngunit ang matinding sakit na dulot ng kalahati ng kanyang pisngi ay namamanhid lahat, at ang kanyang bibig ay wala sa kontrol sa mga oras na ito, at wala siyang masabi. Halika, lumuhad ka at humingi ng awa sa akin, yumuko ka pa ng ilang beses, at baka palayain kita, sabi ni Tsurugi. Siyempre hindi niya kayang bitawan si Victor, pero ang kabilang partido ay laging gustong year-okan ang dignidad ng ibang tao sa ilalim ng kanyang mga paa. Kautaw para sa awa. Hinding-hindi siya papayagan ng karakter ni Victor na gawin ito. Pinigyan niya si Tsurugi ng masama na tingin at umungal ng walang kompromiso. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Hinampis muli ni Tsurugi ang kanyang backhand. Ang sampal ay maayos, at ang malakas na tunog ay kumalat na parang alon, na parang pinagpag ang alikabok sa mga headlight sa pabrika. Sa ilalim ng sampal na ito, nabunot ang katawan ni Victor at inilipat ng ilang metro. Sobrang tindi ng sakit na parang saysabog na ang ulo ni Victor. Ang kanyang buong mukha ay namamaga ng mataas, ang kanyang mga bagang sa likod ay nabali sa magkabilang gilid, at siya ay nakahandusay sa lupa na dumura ng dugo, na tila napakasakit. Gayunpaman, walang bahid ng awa sa mga mata ni Tsurugi. Kung ikukumpara sa ginawa ni Victor, naramdaman ni Tsurugi na napakagaan ng parusa sa kanya. Nang bumagsak ang katawan ni Victor sa lupa, ang mahabang pila ng mga sasakyan ng pulis ay tuluyang pumasok sa gate ng factory building. Pagkapasok nila sa pinto, huminto ang mga sasakyan, at maraming pulis na may mga baril ang sumugod mula sa loob. Para silang nakaharap sa isang mabigat na kalaban, direkta nilang pinalibutan ang factory building. Ang isa sa mga pulis ay sumigaw mula sa pintuan ng pabrika na may baril. Ang mga tao sa loob ay lumabas, ikaw ay napapaligiran, ibaba ang lahat ng mga baril. Ngumiti si Tsurugi at sinabing, pumasok ka, ibaba ang lahat ng baril. Nakita rin ng mga Amerikanong pulis ang mga submachine gun na nakakalat sa buong lugar, at hindi nila maiwasang mamangha. Paano kaya sumuko ang napakaraming tao? Sila rin ay napakabihira na makatagpo ng ganitong kalaking kaso at napakaraming baril.
Sa katunayan, ang bilang ng mga pulis na ito ay katulad ng bilang ng mga kidnapper. Kung talagang lalaban sila ng walang ingat, tiyak na malaking pagkatalo ang mararanasan ng mga pulis. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng binatang Chinese na ito, hindi ka panipaniwala na napakaraming gangster ang nagdisarmahan at sumuko. Huwag mo nang isipin yon. Bago siya pumunta rito, kumakain siya ng hapunan. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang superior na humihiling sa kanya na tipunin ang mga pulis at pumunta dito sa pinakamaikling oras upang arestuhin ang mga kriminal. Matapos ang 20 taon bilang isang pulis, ito ang unang pagkakataon na ang pulis na ito ay nakatagpo ng ganoong bagay. Dahil ang tawag sa telepono na iyon ay direkta mula sa isang matataas na opisyal sa sektor ng pulisya. Direkta itong tumawid sa 2 antas. Sa police station nila, halos hindi nangyari ang ganitong bagay. Ang pulis ay hindi nang ahas na magpabeya, sumugod siya kasama ang kanyang mga subordinate, at pagkatapos ay nakita niya ang mga submachine gun sa buong sahig. Nakakaloka talaga siya sa mga oras na ito. At saka, paano nalaman ng senior police officer ang insidenteng ito ng maaga? Sa oras na ito, sinabi ni Surui, opisyal, ang mga taong ito ay mula sa OWL organization. Narinig ito ng pulis, at tumalon ang kanyang mga kilay. Ang OWL organization ay gumawa kamakailan ng ilang malalaking pagnanakaw, na nagpakaba sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Ang pulisya ay nag-iimbestiga, ngunit walang magagawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalaking isda ang nahuli niya ngayon. Kabanata 2462, mga kasama sa baboy. Ang opisyal ay mapagbantay din at hindi lubos na naniniwala sa mga salita ni Surui. Sumugod na lang siya, at hindi pa niya alam kung ano ang pagkakakilanlan ng binatang Chinese na ito. Paano matatalo ng isang tao at 2 dilag lang ang napakaraming gangster? Paano sila magiging handa na ibaba ang kanilang mga baril? Sa anumang kaso, kakaiba ang eksenang ito, at hindi maisip ng pulis ang dahilan. Hindi nagulat si Surui dito. Mukhang alam niya kung bakit ganoon ang reaksyon ng pulis at ngumiti. Opisyal, ito ang pinuno ng OWL organization. Habang nagsasalita ay sinipa niya si Teses na nakahandusay sa lupa at walang malay. Ang lalaking ito ay mukhang napakatibay noon, ngunit siya ay pinahirapan at hinimatay ni Surui. Ang trahedya na paraan ay ginawang-ginaw ang lahat ng naroroon. Tiningnan ng pulis si Teses at ang dugo sa lupa sa tabi niya, kaya hindi niya maiwasang mapatingin kay Surui ng mapagbantay. Nakakaloka talaga ang palso na ganito. Anong nangyari? Tanong niya. Opisyal, maaari mo silang ibalik at tanungin sila ng maayos, sabi ulit ni Surui. Malungkot na tinapik ng pulis ang kanyang noo, at napabuntong hininga, paano niya ito babawiin. Ang pangungusap na ito ay madaling sabihin. Mayroong halos 100 tao, at ang bilang ng mga sasakyan ng pulis ay nadobal, upang napakaraming tao ang maaaring mapuno. Ano ba ang nangyayari? Tanong ng pulis kay Surui na nakakunot ang noo. Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay. Ako ay isang biktima, kinidnap dito. Sa palagay ko, kung paano mag-iimbestiga sa susunod, dapat kang mas alam kaysa sa akin, pulis. Pakiramdam niya ay medyo hindi malinaw ang posisyon ng pulis. Napakaraming mabibigat na kriminal dito. Ano pa ba ang pinagdadaanan mo? Sumimangot ng husto ang opisyal, na para bang medyo hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Surui. Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring bumalik sa istasyon ng pulisya at ipaliwanag ito ng malinaw, sabi ng opisyal ng pulisya. Iniisip pa rin niya na hinala si Surui. Ito ay isang profesional na instinct. Sa oras na ito, umakbang na ang mga pulis, mabilis na iniligpit ang mga submachine gun sa lupa, at hinayaan ang mga miyembro ng OWL organization na maglupasay sa sulok na nakatiklop ang kanilang mga ulo. Kung tutuusin, hindi lang medyo nataranta ang pulis, maging sina Grace at Daniel Sharp, na nasa gilid, ay hindi namalayan ang nangyayari. Lahat ba ng mga pulis na ito ay dahil kay Surui? Ngunit kung pulis ang dinala ni Surui, bakit sila naging hindi pala kaibigan kay Surui nang magkita sila? Bilang karagdagan, ang signal ng mobile phone ay naharang. Paano niya nakontak ang pulis? Wala sa mga tanong na ito ang nasagot. Mula simula hanggang wakas, naramdaman ni Grace na hindi niya nakikita ang bawat kilos ni Surui. Talagang hindi niya masabi kung kailan ginawa ni Surui ang napakaraming bagay.
Ang lalaking ito ay may napakalakas na kakayahan at may kakayahang umangkop sa isip. At ngayon, ito ay nababalot ng isang mahiwagang belo. Alam ng sino mang matagal nang naninirahan sa Estados Unidos na talagang hindi isang madaling gawain ang magpadala ng ganoong kalaking pulis. Maraming tao ang hindi kailanman makakakita ng ganitong uri ng eksena sa buong buhay nila, ngunit madali itong nagawa ni Tsurugi. Bagamat kino-question ng pulis si Tsurugi, naniniwala si Grace na ginawa ito ni Tsurugi. Ang kakayahan ng lalaking ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Nang marinig na ibabalik siya ng opisyal sa istasyon ng pulis, umiling si Tsurugi, ayaw niyang harapin siya, ngunit sinabi niya, "Opisyal, bakit hindi mo tawagan ang iyong superior at iulat ito sa iyo?" Tandang pananong. Tanungin mo siya kung ano ang gagawin. Kailangan ko bang magsumbong sa mga nakatataas ko? At hindi ko kailangan na magbigay ng payo. Lahat ng nandito ay suspect. Hindi pala kaibigan, malubha ang kaso ng organisasyon ng Quago at kailangang imbestigahan ng mabuti. May balbas ang pulis na ito, at kapag nagsasalita, puno ng kamahalan ang mukha. Lumingon si Tsurugi at walang magawang sumulyap kina Grace at Daniel Sharp. Mukhang pupunta talaga siya sa police station ngayon. Ayon sa mga batas ng Estados Unidos, huwag bigyan siya ng sombrero ng sinasadyang manakit ng mga tao. Gayunpaman, sa oras na ito, isang tao sa pabrika ang biglang sumigaw. "Tito Keslan, Tio Keslan." Si Victor ang sumigaw. Dahil ang magkabilang likod ng molar niya ay natamba ni Tsurugi, ang kanyang pagsasalita ay napakagulo, kaya pagkatapos sumigaw ng ilang beses, sa wakas ay natauhan ang pulis. Nang makita ng malinaw ang mukha ni Victor, ang pulis na nagngangalang Karen ay tila hindi makapaniwala. Ang malaking balba sa kanyang mukha ay hindi maiwasang manginig ng 2 beses. "Ikaw ba si Victor?" Nahihirapang tanong ulit ni Officer Karen. Hindi niya lubos na sigurado kung sino ang taong nasa harapan niya. Dahil sa oras na ito si Victor ay binugbog ng hindi na makilala ni Tsurugi. Ang kanyang mga pisngi ay namamaga ng mataas, at maging ang kanyang mga mata ay naging ang bumbilya ay namamaga at isang tahi na lamang ang natitira, nakakaloka talaga. Ako ito, Tio Karen. Pinalo ako ng ganito." Buong lakas na sigaw ni Victor. Nang marinig ito, tumibok ng husto ang puso ni Officer Keslan. Nagmamadali siyang sumulong, Ainal Alliance si Victor, at nagtanong, "Sino ang nagpamukha sa iyo ng ganito? Ano ba ang nangyayari?" Ang dalawang ito halatang matandang magkakilala sila. At marahil ay mayroon pa silang magandang relasyon sa isa't isa. Hindi inaasahan ng opisyal ng pulis na si Keslan na ang lahat ng ito ay dulot ng Victor. At kahit na siya ay hindi itinago ang pag-aalala sa pagitan ng mga salita. Muling umiling si Tsurugi. Pinagmasdan niya ang lahat ng ito na may mapanuksong pagngisi sa kanyang mga mata. Ang Victor na ito ay talagang isang walang kapantay na maliit na tao, at maaari pa rin siyang umasa sa mga oras na tulad nito. Siya ang bumugbog sa kanya. Siya ang gangster at ang 2 babae, na lahat ay kabilang sa OWL organization. Itinuro ni Victor si Tsurugi. "Isa talaga itong malaking balde ng tinte na tumalsik sa katawan ko." Nang marinig ito, ang mga mata ni Kelon ay nagpakita ng sobrang hindi pala kaibigan na tingin. Obviously, hindi niya iniisip na masamang tao si Victor. Kung ikukumpara, mas kainahinala si Tsurugi at ang 2 magagandang babae na iyon. "Isama mo silang lahat," ungol ni Officer Karen. Tinabi rin ni Victor. "Tito Keslan, lahat sila ay terorista at terorista. Siguraduhing mahuli sila." Habang sinisigawan ito, baka sa mga mata niya ang hinanakit. Walang imak na umiling si Tsurugi. Naisip niya na ang ganitong uri ng bagay ay mangyayari paminsan-minsan sa Huaxia. Ngunit ang bilang ng mga magkakaugnay na sambahayan sa isang kapitalistang bansa ay higit pa kaysa doon sa Huaxia. Yung mga inchik na kumakanta na araw-araw ay mas maliwanag ang araw sa ibang bansa, hindi nila alam kung paano sila magpapaliwanag o magdadaldal kapag nakakita sila ng ganoong eksena. Tinabi ni Tsurugi. "Hindi mo ako kailangang tingnan ng ganito, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin." Ang sinabi niya ay totoo, ngunit ang ilang mga tao ay hindi sa tingin ko. "Ano pa ang ginagawa mo? Pilasan mo at ilayo mo sila sa akin." Tigaw ni Kellan. Ang pinsala ni Victor ay tila labis na nag-aalala kay Kellan. Alam ng Diyos kung ano ang relasyon ng 2 taong ito.
Sa sandaling ito, dalawang Amerikanong pulis na may malalaking braso at bilog na baywang ang lumapit na may dalang mga baril, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ilabas ang iyong mga kamay. Umiling si Tsurugi, siyang umiti siya ng sarkastikong. Sa tingin ko dapat mong pinususan muna ang lalaking iyon na nagngangalang Victor, lahat ng bagay ngayon ay dahil sa kanya. Ang kabilang partido ay walang pinipili na naging dahilan para hindi komportable si Tsurugi. Ano ang nasa isip nitong pulis na si Kellen? Hindi niya pa rin alam kung bakit siya pumupunta rito kasama ang isang pulutong ng mga pulis. Siya ay isang mamamatay tao, isang mamamatay tao. Muling sumigaw si Victor. Huwag maniwala sa mga salita ng taong ito. Siya ay lubhang mapanganib. Pilasan mo at ilagay mo siya sa posas. Tigaw din ni Kerslen. Kung hindi, ito ay haharapin sa pamamagitan ng paglaban sa pag-aresto. Sa ilalim ng muzzles ng ilang black hole, iniunat ni Tsurugi ang kanyang mga kamay. Ang pagbabaliktad ng itim at puti ay medyo hindi siya makapagsalita. Basag. Nakaposas ang mga posas. Nanunuya ang mga mata ni Victor, pagkatapos ay sumigaw, may dalawa pang babae, pareho silang kasabwat. Victor, dumura ka ng dugo. Punong-puno na ng galit ang magandang mukha ni Grease. Ang ganitong uri ng pagbaliktad ng itim at puti ay nangyari sa kanya. Hindi niya kinaya. Kailan ba naranasan ni Miss Grace ang gayong galit? Gayunpaman, si Daniel Sharp, sa kabilang banda, ay walang ganoong alalahanin. Kalmado pa rin siyang nakatayo doon. Tungkol naman sa Martingale na purple soft sword. Nakapulupot na niya ito sa kanyang baywang. Bilang karagdagan, ang talim ay hindi alam kung anong material ang ginawa nito, at hindi ito nabahira ng isang patak ng dugo. Hindi akalain ng mga Amerikanong pulis na ito na magkakaroon ng isang ganap na nakamamatay na sandata sa baywang ng magandang babaeng ito. Gayunpaman, di nagtagal, nilapitan ng dalawa pang pulis si Daniel Sharp upang pinususan siya. Ilang tao din ang pinatay ng babaeng ito. Isa siyang mamamatay tao. Huwag mo siyang pakawalan. Si Victor ay ganap na wala sa pagmamahal at puot. Dahil hindi mo ito makuha, pagkatapos ay sirain siya. Anyway, walang video sa eksena. Nagpa siya si Victor at tumangging aminin ito, kaya tiyak na malinis niya ang relasyon. Kayo rin. Tinuro ni Officer Karen ang ilong ni Grace. Dahil dito, naposesan din si Miss Grace, na maaaring misteryoso pa rin ang pagkakakilanlan. Para sa kanya, ito ay halos isang kahihiyan. Pangako ko, babayaran mo talaga ito. Sabi ni Grace kay Victor at sa iba pa, masakit sa mata ang silver light na ibinugan ng mga posas. Alisin mo lahat. Sinabi ni Karen na inaalalayan pa rin si Victor at nag-aalalang nagtanong. Gusto mo bang ipadala ito sa ospital? Huwag kang mag-alala, harapin mo lang ang pinsala, gusto kong panoorin ang mga taong ito na pumunta sa impyerno. Mariing sabi ni Victor. Dalawang lalaki at isang babae ang lumabas na nakaposas. Napatingin si Daniel Sharp kay Tsurugi. Ito ang kakampi sa baboy na kinuha mo. Napakatanga talaga ng teammate na ito para arestuhin si Tsurugi at ang iba pa nang walang pinipili. Si Tsurugi ay umubo ng 2 beses. Sa katunayan, walang gamot para sa mga idiot. Naglakad sila hanggang sa bakuran, naghihintay sa opisyal na Kesla na magpakilos pa dumating ang sasakyan upang ihatid ang sospek. Ngunit, sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Kelun. Kabanata 2463. Ang mga inchik ay maaasahan. Ngayon, nararamdaman ko na ang mga Amerikano ay hindi masyadong maaasahan sa paggawa ng mga bagay. Umiling si Tsurugi at walang magawang sinabi. Inaasahan pa niyang bababa ang mga magic weapons, pero ang resulta ay pinususan siya ng mga taong dumating para suportahan siya, at pati sina Daniel Sharp at Grace ay nilagyan ng posas. Huwag kang mahiya sa mga lalaki, ang isang kaiyahiyang bagay ay talagang hindi mabata. Gayunpaman, walang partikular na magandang solusyon ang Tsurugi sa ngayon. Sa antas ng kanyang puwersa. Kung gusto niyang umalis, walang makakapidyaw sa kanya, ngunit tiyak na hindi matalinong makipaglaban sa napakaraming Amerikanong pulis, bagay. Hindi ito si Huaxie. At maaaring hindi niya kayang ayusin ang maraming bagay. Ngunit sa kadahilanang ito, medyo hindi rin komportable ang puso ni Tsurugi para sa gwapong si Su na napaka-vengeful, ang bagay na ito siguraduhing makakuha ng makatwirang resulta. Hindi lang si Kellen ang kailangang humingi ng tawad, siya, ang pulis, ay magbabayad din sa kanyang pagpapabiye sa tungkulin at pagpapabiye sa tungkulin.
Para sa isang mahalagang bagay. Walang pagsisiyasat sa kung ano ang nangyari. At isang nakasulat na conclusion ang ginawa. Kung sabihin ito ng basta-basta, ito ay irresponsible. Upang sabihin ito ng seryoso, maaaring ito ay isang pag-aaksaya ng buhay. Kung hindi si Tsurugi ang napagkakamalang inaresto. Ngunit ibang tao, malamang na ang taong ito ay gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan dahil sa mga pagkakamali ni Officer Keslan. Not to mention Victor, ang lalaking ito na nag-flip ng black and white ay maraming nagawang masama. Natatakot ako na kahit na hindi ito ituloy ni Tsurugi mamaya, hindi siya pakakawalan ni Grace. Sa sandaling ito, ang dalagang ito na may misteryosong background ay nakatitig kay Victor, at ang galit sa kanyang magandang mga mata ay tila nag-aapoy kay Victor. Matagumpay na tiningnan ni Victor ang lalaki at ang dalawang babae, na para bang ang pagkapanalo niya ay hindi gaanong masakit ang kanyang mga sugat. Sa kasamaang palad. Kung titingnan mo ngayon sa salamin. Maaaring hindi maganda ang mood ni Victor, ang kanyang mukha ay kasing maganang ulo ng baboy, at ang kanyang mga mata ay pumikit sa isang biyak. Kaawa-awa, kaawa-awa. Bilang karagdagan, ang mga palso ng taong ito ay nakabitin pa rin, tila ganap na tinanggal. Nakita ni Tsurugi na nakatitig si Grace kay Victor, kaya marahan niya itong hinawakan gamit ang kanyang siko. Nilinggan ng huli ang kanyang mukha at nakita ang mga mata ni Tsurugi, ang apoy ng galit ay unti-unting napawi sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Kelun. Tiningnan niya ang numero at agad na natuwa. Manahimik ka, sabi niya sa mga katulong niya. Nang sagutin ang telepono, tumayo si Officer Keslan nang hindi man lang namamalayan, pinananatiling masikip ang kanyang dibdib at tiyan, na mukhang napakasigla. Ito talaga ang ugali na ipapakita kapag nakatagpo ang isang mahusay na pinuno na makapagpapasya sa kanyang kapalaran. Wala talagang pakialam si Daniel Sharp. Mas marami na siyang naranasan kaysa kay Grace, kaya dapat maging mahinahon siya at alam niyang tiyak na mareresolba ang bagay na ito. Higit pa rito, mula nang maging malapit siya kay Tsurugi. Nalaman niyang unti-unting bumubuti ang kanyang personalidad. At humina na rin ang kanyang pagiging irritable sa nakaraan. Mukhang may mahiwagang kapangyarihan ang lalaking ito na kayang tanggalin ang mga tao sa paligid niya. Ang galit ng mga tao ay nagpapatahimi. Kaysa mga tao. Sir Mike? Hello? I'm Keslan. Nakarating na kami sa location na nabanggit mo, all under control ang mga gangster. Yes, everything is in good condition at present, please rest assured. Napakalakas ng boses sa kabilang dulo ng telepono. Kellan, maganda ang ginawa mo ngayon. Pagkatapos ng insidenteng ito, imumungkahi ko sa iyong branch chief na bigyan ka ng parangal para sa iyong mahusay na serbisyo. Nang marinig ito, mukhang masaya agad si Kelun, nagtaas ng dibdib, at mukhang proud na proud, sabi niya, salamat, Mr. Mike. Ang kabilang dulo ng telepono ay nagtanong, ligtas ba ang mga hostage? Mga hostage. Sumulyap si Keslan kay Victor at sinabing. Nagdusa siya ng ilang mga pinsala, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, ang kanyang mental na estado ay hindi masama, at ang mga tao ay nasa tabi ko. Ano? Hostage na sugatan. Matapos marinig ito, ang malakas na boses sa kabilang dulo ng telepono ay muling nagtaas ng boses ng isang oktaba. Malubha ba ang pinsala ng hostage? Nasugatan ba ang mga gangster na iyon? Oo. Pero wala namang nahanap ang mga gangster na iyon, sir, huwag kang mag-alala. Saglit na nag-alinlangan si Keslan, ngunit hindi pa rin nagsasalita tungkol sa nabalian ng palso ni Victor. Malinaw, pagkatapos marinig ang balita na ang mga hostage ay nasugatan, ang kabilang dulo ng telepono ay hindi mapakali. Huminga ng malalim si Kelun at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagtitig. Sa kabutihang palad. Dumating siya sa oras, at ang buhay ni Victor ay hindi nasa panganib. Kung isa pang kalahating oras sa gabi, baka itong young master walang temperatura ang katawan. Sa totoo lang, pamilyar na pamilyar si Officer Keslan sa pamilya ni Victor. Pero ngayon lang niya nalaman na itong si Victor ay may kaparehong malalim na relasyon kay Chief Mike, kung titignan ang kaba na itsura ni Chief Mike parang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman. Kapag naisip niya na nanalo siya sa pabor ni Chief Mike. At malapit na siyang magbigay ng kontribusyon sa paggawad sa kanya ng isang parangal, maaari pa niyang dalhin ito sa isang mas mataas na antas, at si Kellan ay nakaramdam ng magandang kalooban.
Maging ang mga gangster na nagdala sa kanya para manood ng OWL organization ay nakaramdam ng kalugod-lugod sa mata, kung hindi dahil sa presensya ninyong mga gangster. Paano kaya ako nabigyan ng parangal para sa mahusay na serbisyo, at paano ako magkakaroon? Na-promote sa ibang antas. Nagpatuloy ang Chief Mike sa kabilang dulo ng telepono. Kerslen, maghintay ka lang dyan. Huwag kang gagalaw, hintayin mo akong makarating. Biglang nagningning ang mga mata niya, andito si Chief Mike. Ito ang pinakamagandang oras para ipakita niya ang kanyang mga resulta. Tinusunod ang utos mo. Sir, hinihintay kita dito, sabi ni Karen. Pagamat medyo kumalma si Grace, hindi siya makahinga. Sumigaw siya kay Kerr. Gusto kong tumawag sa telepono. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Grace siya ay hindi kailanman nagdusa ng anumang pagkawala. Siya ay may napakataas na IQ. Kaya karamihan sa mga bagay ay nasa ilalim ng kontrol. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking hinaing at nakaposas pa siya. Call, gusto mo pa bang tumawag ngayon? Lumapit si Kelun, tumingin kay Grace ng sarkastikong sabi, haha, napakaganda niya, pero hindi siya nagnenegosyo. Nang marinig ito, halos mangulo ang maselang ilong ni Grace sa galit. Pakiusap, pansinin mo ang iyong mga salita, ginoong pulis. Karapatan kong tumawag sa telepono, at wala kang karapatang tanggalin ito. Gusto pa ring makipagtalo ni Grace, ngunit walang kabuluhan ang ginawa niya. Humisi si Kesron at iniunat ang kanyang kamay, tinapik ang maselang mukha ni Grace, at sinabi. Magandang ginang, mangyaring tumahimik, ngayon, sa palagay ko ay walang makakapagprotekta sa iyo, at sa organisasyon ng Quago, ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay tumitingin. Pasulong sa iyong pagkawasak. Nakakainsulto ang sampal sa mukha na ito. Namula si Grace sa galit. Kung hindi nakaposas ang mga kamay niya, siguradong sasampalin niya ang lalaking ito. Kalokohan ang sinasabi mo. Paano ako posibleng makasali sa OWL organization? Halos maubusan ng galit si Grace. Huminga siya ng malalim at sinabing. Pulis na hindi nakikilala ang itim at puti, hintayin mo ako, bukas ay hindi lalampas sa 12:00 bukas ng gabi. Malapit ng habarin ang uniforme ng pulis, at hinding-hindi na ito ibabalik. Kinagat ni Grace ang kanyang mga ngipin at walang awa, at ang kanyang mga mata ay unti-unting namumula. Tumingin si Surui sa babaeng ito at umiling. Alam niyang malaki ang lakas ni Grace. At tiyak na hindi pagmamayabang ang mga salitang ito. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ni Kelun. Nakalubog pa rin siya sa pangarap ng mga meritorious awards, promotions at fortunes. Dahil lang sa'yo. Gusto mong habarin ang uniforme ng pulis. Paumanhin. Sa palagay ko. Maaari kong habarin ang iyong mga damit, at pagkatapos ay magsuot ng uniforme ng bilangguan para sa iyo. Lubusan si Kelun kung ikukumpara noong una siyang nagpakita, siya ay ganap na naiiba. Nang sinasabi niya ito ay nagsasalita siya malapit sa tenga ni Grace, nanginginig sa galit ang huli. Umiling si Surui at hindi na nagsalita pa. Imposibleng magdaldalan si Kelun ng napakatagal. Ang susunod na gagawin ay maghintay. Oo naman. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ang mga sasakyan ng pulis na tinawag para sa suporta ni Police Officer Kellen ay sunod-sunod na dumating sa pinangyarihan. Ang mga gangster na inayos ng Quago ay hindi agad sinamahan sa kotse, ngunit nakapila sa ilang mga hilera, nag-squat sa lupa, hawak ang kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay. Mukhang kahanga-hanga. At ang kanilang mga submachine gun ay inilagay sa isang mahabang pila. Ito ay maingat na inayos ni Officer Keslan upang malinaw niyang maipakita ang kanyang tagumpay kay Chief Mike. Kung tutuusin, pinunasan niya ang organisasyong Quago na nagpasakit sa ulo ng lahat ng mamamayan ng Estados Unidos ngayon. Ito ay isang pagkakataon na nahulog mula sa langit. At ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki sa buong buhay. Mag-squat din kayong lahat. Lumapit si Kelun at sinabi sa malalim na boses. Ngunit hindi siya pinansin ni Surui at ng tatlo pa. Pilasan mo at yumuko para sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Medyo nagalit na naman si Kelun. Tung mga to talagang hindi nagmumuka. Kung pumunta dito si Chief Mike mamaya at nakita niya ang sitwasyong ganito, siguradong hindi siya makontento sa sarili niya. Alam ni Kellen na ang Chief Mike na ito ay mula sa isang sundalo, at gusto niya ang hitsura ng kaayusan, at dapat walang mga variable. Kung hindi ka maglupisay, hahayaan kong may mabali ang mga paa mo, huwag mong isipin na nagbibiro ako. Malamig na sabi ni Kelun kay Surui.
Hindi malakas ang boses niya, kaya ang kakaunting taong ito lang ang nakakarinig sa kanya, ngunit hindi sinasadya ni Surui na maglupasay, ngunit ngumiti. Paano mo mabali ang binti ko? Inaabangan ko pa rin. Tiningnan ni Kelon ang incompetent na hitsura ni Surui, nagalit mula sa kanyang puso, naglabas ng baril at direktang itinutok ito sa tuhod ni Surui. Naniniwala ako kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari na akong bumaril ngayon. Ang pangiinis sa mukha ni Surui ay mas malala pa. Napakaraming mata dito, sigurado ka bang maglakas loob kang gawin ito? Sa totoo lang. Si Surui noong una, maganda ang impresyon ni Rui kay Officer Keslan, ngunit hindi niya inaasahan na sa paglipas ng panahon, ang mukha na ipinakita ng kabilang partido ay naging sobrang puot. Ang mga poses na iyon ay hindi naghihigpit sa Surui sa anumang paraan. Hanggat gusto niyang makalaya, maaari niyang mabawi ang kanyang kalayaan sa ilang minuto, at walang makakapidyaw sa kanya. Ang galit ni Police Officer Kellen ay nag-aalab ng husto, at nagpasya pa siyang pahirapan si Surui, ang masuweyeng gangster. Sa sandaling ito, ang dagandong ng isang helicopter ay biglang dumating mula sa malayo sa kalangitan. Kabanata 2464. Sir. Oo, iyon ang tunog ng propeller. At, tila higit sa isang helicopter. Nang makita ang isang helicopter na paparating, agad na iniligpit ni Kelon ang kanyang baril at naglakad sa gilid ng sasakyan. Alam niyang baka dala ng helicopter na ito ang kay Chief Mike. Sir, nandito ka na, tumayo ka na. Tigaw ni Kellen sa malalim na boses. Para sa kanila, ang pinakamataas na commander sa mga urban na lugar ay si Chief Mike. Yes, if to be precise, may isa pang salita sa harap ng chief ni Mike Chief. Pumila sina Daniel Sharp at Gray sa magkabilang gilid ng Surui. Tiningnan nila ang kalmado at kalmadong hitsura ng lalaki, at kalmado rin ang kanilang mga puso. Biglang sinabi ni Grace, Surui, sa pagkakataong ito ang helicopter ay dapat na iyong mga reinforcement, tama ba? Ngunit umiling si Surui. Ako rin ay hindi ko alam, dahil ang mga Amerikano ay napakatanga. Makatuwirang dahilan na si Kelon ang dapat na maging reinforcement ni Surui. Gayunpaman, nakamit niya ang kabaligtaran na resulta. Sa sandaling ito, may gustong sabihin talaga si Surui sa kanyang puso, iyon ay, maasahan ang mga inchik. Pero ngayon, sobrang kinakabahan at excited si Kelon. Alam niyang siya ay isang pulis sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi niya makakamit ang isang malaking hakbang kung ma-promote siya ulit, depende sa kumag na ito. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang mga mata ay laging nakatingala sa langit. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng helicopter ay lumitaw sa kalangitan sa gabi. Lumakas din ang dagandong ng propeller. Gayunpaman, hindi pa rin tumingkayad si Surui, at tila sila ay hindi magkatugma sa gitna ng malaking pulutong ng mga nag-squat na gangster. Siyempre, hindi na kayang kontrolin ni Kelun yun. Sa kanyang opinyon. Ang mga inchik na ito ay hindi magkakaroon ng masarap na prutas na makakain. Kapag sila ay nasa bilangguan, mayroon silang paraan upang aliwin sila. Pagkalipas ng 2 minuto, sa wakas ay dumating ang helicopter sa tuktok ng lugar ng pabrika, at pagkatapos ay nagsimulang lumapag ng dahan-dahan. Sa malakas na hanging dala ng propeller, inayos ni Officer Karen ang kanyang damit at umakyat upang salubungin siya ng may paggalang. Naghihintay na bumukas ang pinto ng helicopter. Nang makita ang eksenang ito, tumawa si Surui ng sarkastikong sinabi, mukhang napakaraming paa ng aso, at maraming tao sa Estados Unidos na gustong purihin ang mga pinuno. Hindi ka pa nakuhanan ng litrato nitong mga nakaraang taon. Napatingin si Daniel Sharp kay Surui at sinabing. Nakatali ang kanyang blonde na mahabang buhok. Medyo binata, ngunit magulo ang maikling buhok ni Grace. Marami ang nabunyag na nagpapakita ng isa pang ugali na naiiba sa Katanji tanging white-collar na kagandahan na medyo kapansin-pansin. Sa pinanibik ng pulis na si Keslan, tuluyang bumukas ang hatch ng helicopter, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang lumabas dito. Ang lalaking ito ay mukhang nasa edad 40. At siya ay matangkad at payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matalas na liwanag. At ang kanyang mga tampok sa mukha ay napaka three-dimensional, ang mataas na tulay ng ilong ay nagdudulot din ng hindi maipaliwanag na presyon. Pagkakita sa taong ito, agad siyang sinaludo ni Kelun. Opisyal na Kelun, napakaganda ng ginawa mo sa pagkakataong ito.
Ang payat na lalaking ito ay si Chief Mike. Nang marinig ito, muntik nang mamatay si Kelun sa excitement. Sabi niya, Sir Mike, isang karangalan na pagsilbihan ka, ito ang dapat kong gawin. Napakagaling din itong mambabola. Nasaan ang mga hostage? Tanong ni Chief Mike. Dito. Nagmamadaling naglakad ang opisyal na si Keslan kay Victor at tinulungan siya sa tabi ni Chief Mike. Hello, Chief Mike. Sabi ni Victor. Nabugbog ako ng husto ng mga bandidong ito. Pagkasabi niya nito, uhog pa siya at naluluha, mukhang kawawa talaga. Hindi dahil umaarte siya. Ngunit dahil kay Surui masyadong matindi ang pinsalang idinulot sa kanya. Bukod sa mukha niya, sobrang sakit din ang nabali niyang buto ng palso. Bagamat ang dating pagmamalaki sa loob ng maikling panahon ay maaari niyang pansamantalang baliwalain ang mga sakit na ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi pa rin mapigilan ni Victor ang sakit. Pinagmasdan ng mabuti ni Kerslen ang reaksyon ni Chief Mike, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin ang huli kay Victor, pagkatapos ay kumunat ang noo at sinabing, Sino ka? Medyo nagulat si Officer Kellan. Akala niya ay si Victor ang nabugbog ng husto kaya hindi nakilala ni Chief Mike. Kaya tumulong siyang magpaliwanag. Nga pala, Chief Mike, ito si Victor, hindi mo ba ito nakikilala? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Chief Mike sa malalim na boses. Sino si Victor? Hindi hostage ang sinasabi ko. Obviously, ibang tao ang hostage. Sa oras na ito, tumangala si Mike at nakita si Surui na nakatayo sa tabi niya, agad na nagningning ang kanyang mga mata. May gustong sabihin pa si Officer Keslan, ngunit hindi niya inaasahan na itinulak na siya ni Mike palayo at saka mabilis na naglakad patungo sa Surui. Nagmamadaling huminto si Kelun. Sir, hindi po kayo makakapunta dyan, masyadong delikado doon, terorista ang Chinese na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkarinig nito, tumigil talaga si Direct Mike. Hindi dahil sa pangungusap na iyon kaya siya tumigil. Ilang metro ang layo, nakita ni Mike ang pilak na posa sa palso ni Surui. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang malamig na liwanag sa mga posas ay mukhang napakasilaw. Sabi mo terorista siya. Biglang ibinaling ni Mike ang mukha at malamig na tanong. Sa oras na ito, naririnig ng lahat ang galit na nakapaloob sa kanyang mga salita. Oo. Siya ay talagang isang terorista. Sir, mangyaring bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Hindi alam ni Keslan kung ano ang nangyari. At sabik siyang kumuha ng credit. Hindi lang niya napansin ang galit ni Chief Mike. Sa halip, sumigaw siya ng, handa na ang lahat, kung maglakas loob itong Chinese terrorist na gumawa ng anumang pagbabago, papatayin agad. Huwag niyang banta sa kaligtasan ni Direct Mike. Kailangan kong sabihin, ito ay isang napakakwalipikadong binti ng aso. Sa oras na ito, ganap na niyang inilantad ang kanyang sariling kalikasan. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Chief Mike. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ang kwelyo ni Keslan, at umungol, Dam, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Natigilan si Kesron sa pilitin. Hindi ba ito ay isang magandang shot ng iyong pambabola? Bakit ka nakakuha ng kuko ng kabayo? Hindi niya alam kung saan ang pagkakamali, ngunit mabilis na sinabi sa kanya ni Mike ang sagot. Sino ang naglagay ng posas? Sabihin mo. Pagdiin ni Mike, ang galit na nakapaloob sa kanyang mga salita ay maaaring sumabog na parang bulkan anumang oras. Ako ang nagpasuot sa kanila. Sa wakas ay naramdaman ni Kelun na may mali. At gusto lang niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya inaasahan na babangon ang galit sa mga mata ni Mike, at pagkatapos ay sinuntok niya ito ng malakas anuman ang kanyang imahe. Kahit matangkad at payat si Chief Mike. Parang may taglay na napakagarang lakas ang kanyang katawan. Ang suntok na ito ay direktang natisod kay Keslan ng ilang metro. Tapos napaupo siya sa may puwitan. Tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya. Ramdam ang sakit sa kanyang mukha, hindi makapaniwala si Karen. Hindi ba't ang Mike headquarters na ito ay laging magalang, paano na lang biglaan ang mga tao ngayon, sa harap ng napakaraming tao, at hampasin ng husto. Hindi ko inaasahan na hindi papayag si Mike matapos siyang suntukin. Lumapit siya, hinawakan si Karen sa kwelyo, at binuhat siya mula sa lupa. Ungol ni Mike, sabi mo may naglagay ng posa sa kanya, di ba? Sir Mike, listen to me. You listen to me. May gustong sabihin si Kelun,
pero bago pa man siya makatapos magsalita ay muli na naman ang malakas na suntok ni Mike. Nataman si Kerslen at bumagsak sa lupa, tumalsik ang sirang ngipin. Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. Walang sino man ang mag-aakala na ang promising Chief Mike ay hayagan na matalo ang mga tao, at gagawin niya ang napakabigat na kamay. Gaano man katanga si Kellen, sa wakas ay napagtanto niya ngayon mali ang pambobola niya. Nasaktan ng mga taong hindi dapat masaktan. Ang dahilan kung bakit siya pinaponte ni Chief Mike ay tiyak na hindi dahil kay Victor, kundi dahil sa binatang Chinese na ito. Ang sitwasyon sa oras na ito ay lumala para kay Kellen. Nakangiting tiningnan ni Daniel Sharp ang lahat ng ito. At tila hindi niya naramdaman na maraming sorpresa. Sa katunayan, si Surui ay palaging nakakapagbigay ng walang katapusang mga sorpresa sa mga tao. At ang pananatili sa tabi niya ay magkakaroon ng walang katapusang pakiramdam ng seguridad, ito ay halos naging isang kinikilalang bagay. Lumingon si Grace, tiningnan ang profile ni Surui, at nakangiting sinabi, "Daniel, napakalakas na tao ng boyfriend mo." Pagkasabi niya nito, nagningning ang mga mata niya sa kinang. Bago sumagot si Surui, sinabi muna ni Daniel Sharp, "Bakit, hooligan ka ba na sumusubok na agawin ang boyfriend ko?" Grace with a smile, she said, "Huwag kang mag-alala, hindi ko siya maalis. Hindi kailanman kami ni Surui ay maaaring maging mga tao sa parehong mundo." Nang sabihin niya ito, ipinakita niya ang isang makabuluhang pakiramdam halika. Pakiramdam ni Daniel Sharp ay may kung ano sa mga salita ni Grace, ngunit hindi niya maipaliwanag ang tiyak na pakiramdam. Dagdag pa ni Grace, "Dear Daniel, alam mo ba, sa Estados Unidos, si Official Mike ay may napakagandang reputasyon. Dati siyang bayaning lumalaban sa bansang ito at personal na pinuri ng Pangulo. Kung balang araw, itong Chief Mike ay maaaring tumakbong gobernador o maging presidente. Hindi na talaga ako nagulat. Mayroon siyang ganoong uri ng kalidad na wala sa napakaraming Amerikano. At ang ganitong uri ng kalidad, sabi dito." Uminto si Grace at lumingon kay Surui, hindi ko alam kung bakit, pero lagi kong nararamdaman na magkapareho ang ugali ni na Mike at Surui. Bahagyang ngumiti si Surui dito. Hindi gaanong masasabi. Tao, palaging may ilang pagkakatulad. Siyempre, hindi na nagtanong pa si Grace. Ngayon kahit isang tanga ay makikita na si Chief Mike at Surui ay may malapit na relasyon. Kung hindi sana niya binabaliwala ang kanyang imahe. Bigyan ka ng 10 segundo, pumunta ka at bitawan mo ang mga poses para sa akin. Ungol ni Chief Mike. Actually, nabugbog na niya si Kellen sa mga oras na ito. Tila hindi mabilang na maliliit na bubuyog ang umuugong sa kanyang ulo. Bahagya niyang narinig ang pangungusap na ito. At gusto niyang tumayo. Ngunit, marahil dahil sa ilang mga concussion sa cerebellum, hindi niya mapanatili ang kanyang balanse, at ang kanyang mga yapak ay halatang uncoordinated. Bago gumawa ng 2 hakbang, nahulog ang isang bibig ng angat ng putik. Napakalakas ng pulis na ito ngayon lang, pero ngayon ay nahihiya na siya. Nakakahiya talaga. Walang kwentang bagay. Sumimangot ng husto si Mike, umakyat, direktang hinaila ang poses na susi sa baywang ni Kelun, at lumapit kay Surui. Kabanata 2465. Ang pinakamatandang babae ng sobrang yaman na pamilya. Sa sandaling ito, lahat ng mga pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Bakit binugbog ang pulis na ito na si Keslan, at ang poses ng sospek ay bubuksan mismo ni Chief Mike? Sa kasong ito, napagtanto ni Victor na maaaring siya ay ganap na natapos. At wala siyang lakas upang makatakas. Dahil sa matinding sakit na dulot ng pinsala ay napaupo siya sa lupa na malambot ang puwitan at binti. Hindi na talaga makabangon. Sa oras na ito, ipinasok ni Mike ang susi ng poses sa poses. Tumawa si Surui. Matagal nang hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na ang pagpupulong na ito ay nasa ganoong kapaligiran. Ang mga salitang ito ay kumalat sa buong madla. Ang binatang Chinese na ito at si Mike Guo ay talagang matagal nang magkakilala. I'm really sorry sa pangyayaring ito. With your character, I guess tatawanan mo na ako next time. Umiling si Mike. Ngumiti si Surui na may bakas ng panunokso sa kanyang mga salita. Mike, palaki ng palaki ang mga opisyal mo, ngunit ang mga nasasakupan na ito ay talagang hindi magaling. Sa tingin ko ang Amerikanong pulis ito ay mas masahol pa kaysa sa Huaxia Police.
Hindi tinalikuran ni Mike ang kanyang responsibilidad. Problema ito sa aking pamamahala. Si Surui ay hindi gaanong nag-abala tungkol sa bagay na ito. Ang mga posas ay kinalaygin, ibinato niya ito sa kanyang kalooban, at ang mga posas ay lumipad sa layong 10 metro, na eksaktong tumama sa katawan ni Kelon. Sa kanyang ulo. Tatayo na sana ang nahihilo na huli. Ngunit sa pagkakataong ito ay nataman niya ang likod ng kanyang ulo at muling bumagsak sa lupa. Napakaraming gangster. Kailangan mong magpasalamat sa akin. Ngumiti si Isurui, at itinuro niya ang 2 magagandang babae sa tabi niya. Huwag matigilan, mabilis na tanggalin ang mga posas ng 2 dilag na ito. Humingi ng paumanhin si Mike habang niluwagan niya ang mga posas para kina Grace at Daniel Sharp. Sa pakikinig sa usapan ng 2, halatang matandang magkakilala na sila. Tinapik-tapik ni Kelon ang nahihilo niyang ulo. Tumingin siya kay Surui at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Sabi ni Mike, I'll treat you to dinner this time, kaya dapat kasama kita. Sige. Nakatulong ako sa iyo na malutas ang isang malaking kaso. Maaari mo bang ipahayag ang iyong paghingi ng tawad at pasasalamat sa akin sa isang pagkain? Nakangiting sabi ni Isurui. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang taon, ngunit lalo kang nagiging maliit. Kamakailan. Ang talamak na organisasyon ng Quago ay nagdulot ng matinding panggigipit sa pulisya sa Estados Unidos. Lalo na si Chief Mike. Ang mga kasong ito ay nangyari lahat sa loob ng kanyang nasasakupan. Kung hindi ito masira, York City ang presyon sa pulisya at pulis sa mga nakapaligid na lungsod ay tataas ng husto. Kung mas malalaking kaso ang gagawin ng organisasyong Quago na ito, natatakot ako na magbitiw ang punong Mike. Kaya, ang hitsura ni Surui sa pagkakataong ito ay karaniwang upang malutas ang isang malaking problema para kay Mike. Nag-alok kami dati ng reward na $100,000 para sa all organization. Ibibigay ko ba sa iyo ang bounty? Nakangiting sabi ni Mike, talagang nagbibiro siya, paano hihilingin ni Surui ang perang ito? Gayunpaman, nagkamali pa rin si Mike sa kanyang paghatol. Tumango si Surui at walang pag-aalinlangan na sumang-ayon. Okay. Karne ng lamok ay karne din. Ngumiti nang walang magawa si Mike. Natatawa na laman niyang hindi niya lubos na kilala si Surui, at hindi niya nakita ang iron cockside ng kabilang partido. Well, ang astronomical reward na ito ay sa iyo, at kung kikita ka ng 100,000 yuan, ito ay naisip ko na ibinigay ko ito sa iyo. Regalo ito ng isang matandang kasama. Malakas na tinapik ni Kelon ang kanyang noo. At saka siya natauhan. Sa katunayan, si Victor ay hindi karaniwang gumagawa ng anumang mabubuting bagay. Maaari siyang ituring na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kung hindi dahil sa gusto niyang yakapin ang hita ng ama, na nauwi sa pagtatangi, paano pa umabot sa ganoong punto ang bagay na ito? Nako! Nadadala pa rin ako sa paghahangad ng kapangyarihan. Walang panghihinayang gamot sa mundo. Kung may ganoong malubhang pagkakamali sa paghatol, natatakot ako na ako ay maparusahan ng isang beses. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita muli ni Keslan ang magandang babaeng maikli ang buhok na si Grace, at naisip ang mga salitang sinabi ng huli. Hindi kaya sigurado na ang kabilang partido na hahayaan siyang haborin ang uniforme ng pulis. Kinilig siya sa naisip. Sa pagkakataong ito, tumingin din si Grace kay Keslan na may pag-iinis sa mga mata. Siyempre, sinulyapan lang niya itong si Kelon, at saka lumingon kay Surui sa tabi niya. Gustong-gusto ng bawat babae ang mga lalaki na makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. At mas pinipili ang mga lalaking may kwento. Ang kaakit-akit na ipinakikita ng gayong mga lalaki. Ito ay hindi mapaglabanan sa lahat ng hindi kabaro. Mula sa pag-uusap nina Surui at Mike. Napagtanto ni Grace na ang lalaking ito ay nasa larangan ng digmaan at nagmula sa isang granazo ng bala. Mula sa pananaw ni Grace, si Surui ay tila kumikinang sa lahat sa oras na ito. Ang parehong ay totoo para sa Daniel Sharp. Kahit na ang pinakamakapangyarihang babae ay babae pa rin. Lahat sila ay naghahangad ng pakiramdam ng seguridad na nagmumula sa pag-aalaga ng isang makapa. Nangyarihang tao. Ako na muna ang bahala sa mga tao dito. Sumama ka sa akin sa York City headquarters, sabi ni Mike. Ngumiti si Surui. Gawin mo muna ang trabaho mo, hindi mo kailangang magmadali para imbitahan ako sa hapunan. Hindi ka nagmamadali ako. Nakangiting sabi ni Mike. Siyempre, baka may nagmamadali.
Sino ang tinutukoy mo? Tinaas ni Surui ang kanyang kilay, ngunit pagkatapos ay nagpakita siya ng isang mapait na ngiti. Alam ko kung sino iyon, ang lalaking iyon. Ang paglalakbay ni Suri at Daniel Sharp sa Las Vegas dahil sa presensya ni Mike makalipas ang isang araw o dalawa. Para kay Grace, ang karanasang ito ay isang nakakatakot na paglalakbay. At hindi pa rin niya ito kayang lunukan. Oo naman, sa tanghali ng Kabanata 2, ang pulis na si Keslan na nakagawa ng malaking pagkakamali ay nakatanggap ng utos ng suspension. Para sa desisyon sa itaas, si Kelun ay hindi nagtaas ng anumang pagtutol, ang ebidensya ay napakalaki, kahit isang apela ay walang silbi. Sina Victor at Deacon, na nakipag-ugnayan sa All Organization, ay pansamantalang nakakulong, habang hinihintay silang manirahan sa isang madilim na kulungan. Nang matapos ni Mike ang kanyang negosyo, nakarating siya sa isang sikat na restaurant sa York City. Pagdating niya, nalaman niyang si Suro ay may hawak na deck ng mga baraha, tinuturuan ng dalawang magagandang babae na labanan ang may-ari. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Mike. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata. Talagang mahirap isipin na ang dalawang napakagandang dilag na ito, na puno ng kadakilaan at aura, ay magkakaroon ng napakagandang oras sa paglalaro ng isang laro tulad ng Daw Landlord. Siyempre, alam ni Mike na ito ang kakaibang alindog ni Surui. Nang magkatabi siyang lumaban sa larangan ng digmaan, ang lalaking ito ay may aura na maaaring makahawa sa lahat. Noong panahong iyon, halos lahat sa kanila ay natuto ng Chinese na paraan ng paglalaro ng baraha na tinatawag na Daw Landlord. Sa makatuwid. Nang makita niya si Surui na nagtuturo muli sa dalawang dilag na maglaro ng baraha. Tila walang katapos ang usok ng pulbere sa mga mata ni Mike, at tila nakita niya ang larangan ng digmaan maraming taon na ang nakalilipas. Nandito ka na, sinabi ni Surui na may masamang tingin. Ang dalawang babaeng ito ay talagang hanggal. Ito ay kasing simple ng pakikipaglaban sa isang Panginoong may lupa, ngunit sa huli, hindi nila ito maituturo. Sa dalawang malalaking dilag, ang lalaking ito ay nag-iisip pa rin tungkol sa pakikipaglaban sa Panginoong may lupa, na ginagawang ganap na hindi makapagsalita ang mga tao. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang taon, pero hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Ngumiti si Mike at sinabi kay Surui, tumigil ka sa paglalaro ng baraha, kumanda ka na sa pagkain. Napakaganda ng mood ni Mike, ang makitang muli si Surui dito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin noon. Bagamat ang bounty na $100,000 ay ibinigay kay Surui, ang matandang kasamahan ay pinususan ng kanyang mga nasasakupan pagdating niya sa Estados Unidos, na labis na ikinalungkot ni Mike. Nakangiti ring iniligpit ni Daniel Sharp at Grace ang mga baraha. Bagamat lahat sila ay mataas ang IQ. Hindi pa rin sila komportable sa ganitong uri ng larong Chino. Matapos ang kalahating oras na paghamak sa kanila. Hindi sinasadya ng dalawang babae na maging malungkot. Kung sila ay makikita ng iba na pamilyar sa kanila, tiyak na masusumpungan nila ito na hindi ka panipaniwala. Kung hindi ka gaanong dinudugo ngayon, hindi kayo mga matandang kaibigan. Nakangiting sabi ni Surui. Salamat sa pagpapanatili mo pa rin sa espesyal na channel na ito ay madaling gamitin sa mga kritikal na sandali. Natawa si Mike. Matagal ko nang hindi ginagamit ang espesyal na channel na ito. Hindi ko inaasahan na nakipag-ugnayan ka sa akin sa pamamagitan ng channel na ito. Napag-alaman na ng kinidnap ng All Organization si Surui at ang iba pa. Kinaronggan nila ang signal ng maaga. Upang hindi nila maipasa ang balita, ngunit hindi ko inaasahan na may iba pa pala sa katawan ni Surui. Channel isang channel na may ganap na naiibang dalas ng komunikasyon. Ang mga mata ni Surui ay nagpakita rin ng alaala. Isinulat ko ang dalas na ito sa larangan ng digmaan noon, at ito ay naaalala hanggang ngayon, kahit na ang mga ito ay hindi ko na ginagamit sa loob ng maraming taon, ngunit alam kong magagawa ko. Makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng dalas na ito. Nakinig si Grace sa mga salita ni Surui, na may nakakagulat na tingin sa kanyang mga mata. Tama nga ba, tanging ang pag-ibig ng mga kasama sa bisig ang pinakatotoo at bakal. Nakita ni Mike si Gillies, saka nakangiting sinabi. Pasensya na, hindi kita nakilala kagabi, Miss Grace. Tila, alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Grace. Ako ang dapat mag-sorry, Chief Mike. Nanguna si Grace sa paghingi ng tawad. Ginamit ko ang sarili kong mga koneksyon ng walang pahintulot mo para gamitin ang sarili kong mga koneksyon para kunin ang pulis na iyon na si Keslan.
Hindi na kailangang humingi ng tawad. Kinaway-kaway ni Mike ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Kahit na hindi mo gawin ito, hindi ko siya hahayaang gumawa ng anumang mali at gumawa ng ganoong malaking pagkakamali, hindi na niya gugustuhing magsuot muli ng uniforme ng pulis. Sa pagkakataong ito, turn na ni Surui na magtaka. Sino siya? Ngumiti si Chief Mike. Grease, bakit hindi mo sabihin kay Surui? Actually, napakasimple ng experience ko. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Gauki Investment Bank. Ngumiti si Grace at sinabing, pero, compared sa tatay ko, mas masama ang reputasyon ko. Siyempre, hindi ko naisip na gamitin ang pangalan ng tatay ko para lumabas at gumawa ng kahit ano. Pagkasabi nito, kapwa naging mousy sa sina Surui at Daniel Sharp. Grease, sino ang iyong ama? Fitzclaw. Sandaling nag-alinlangan si Grease, pero sinabi pa rin ang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang mga ekspresyon ni Surui at Daniel Sharp ay bahagyang nanigas, at pagkatapos ay umiling ang una, at may bakas pa rin sa kanyang mga mata. Nabigla, same time niyang sinabi. Grease, isa ka talagang napakayaman na panganay na ginang.